brake caliper itong Rossi Royale 125. So tara guys, samahan nyo. Yun guys, bali ito yung ipapalit natin na pyesa. Ito yung caliper na nabili ko guys sa online. So bali itong caliper na to guys ay panggala siya, Rossi Gala. So yun po guys, bali itong Rossi Gala na to guys, akma ito dun sa kakabit na nating Rossi Royale. So parehas lang siya guys. So yun guys, bali kailangan lang po natin ng number 14 na socket range or box range guys para makalas itong tornilyo rito na nakakabit na 2 piraso. Bali pihitin lang po ng pakaliwa guys pag tatanggalin yung tornilyo. So ito po yung pinaka-tornilyo guys, number 14 na tinatanggal natin dyan. Tapos hugutin na po natin tong brake caliper guys. So yan guys, tanggal na. Bali kumuha ka ngayon ng number 12 na box range para matanggal din po itong tornilyo ng hose. Guys, pag natanggal nyo na yung pinaka fluid hose guys, yung bago naman tong bago guys, tatanggalin din natin yung tornilyo nya. Tapos yan ang ipapalit natin doon sa kabila na tinanggal natin. So ganun po ang gagawin natin guys. Pero kailangan pag tinanggal nyo guys ay mabilisan lang para yung fluid nyo ay hindi tatapon. Ganun po kadali ang magpalit nyan guys. So yun guys, bali pihitin lang po ng pakaliwa. Yan, para matanggal po yung tornilyo guys ng fluid hose. So yun guys, sa pagbabalik naman po ng fluid hose, bali ilagay po yung tornilyo tapos 2 washer guys. Then kabit po sa pinaka caliper guys. Yan. Ganyan lang po. Tapos higpitan po ng pakanan yung tornilyo ng number 12 na box range. So yan po, ready na po siyang ikabit guys pag nahigpitan niya yung tornilyo. So yan po, tapos na natin. Bali kakabit na po natin yung caliper sa disc brake. Ganyan lang po, bali tutusok nyo lang po. Tapos iakma nyo lang, itatama nyo lang yung lagay ng tornilyo sa bracket nya. Yung 2 number 14 na bolt na tinanggal nyo. Ganyan lang po ang paglagay nyo guys. So yun po, bakit po tayo nagpalit ng caliper guys. Ang naging problema po nitong motor ay kusa po siyang pumipreno kahit hindi mo nahawakan yung brake lever. So yun guys, ito po yung naging sira. Yan, so ipapakita ko po mamaya sa inyo kung bakit nasira po yan guys. So yun, tapos na po natin ikabit. Bali gagamitin po natin number 8 na box range yung pagbi-bleed naman ng fluid guys. Bali para bago natin i-bleed yan guys, bubuksan natin dito sa ibabaw kasi baka mamaya maubusan po yan ng brake fluid at kabagan po yung pinaka linya ng fluid hose niya guys. So ito po yung brake fluid na gagamitin natin, .3 siya. Yan. So bali babaklasin po natin yung flaring niya guys dito sa unahan. Bali meron po yan 6 na tornilyo, 2 sa baba, tapos sa itaas 2 rin dun sa may handle grip. So yun po, madali lang pong baklasin guys. So yan po, madali lang tanggalin. Ganyan, nakaklip lang po rin yan. Tapos ngayon guys, pag katanggal natin yung cover, ang susunod natin gagawin ay tatanggalin din po yan natin ng cover nung lagayan ng fluid. Yan. So bali ito po yung lagayan ng fluid guys. Bali Phillips screw lang gamitin nyo, 2 tornilyo lang po yan. So kalasin nyo lang po yan dyan guys. So yan guys, pagkakalas po nitong cover nyan, tignan nyo na rin kung may laman kagad. At kung konti lang, salinan na rin po. So kagaya nito, konti na lang laman guys. So, bali ang pagbi-bleed po guys, bali i-grip po natin, i-grip yan guys para tumigas po dun sa preno nya guys. Pagkatapos po dito naman sa fittings ng pinaka caliper,
Bali yung number 8 po na box range ay gagamitin natin para pangluwag tsaka panghigpit diyan. Bali i-release po natin yung fluid diyan, guys. So bali ulit-ulit lang po ang gagawin niyo diyan na pag-grip. Pag i-release nyo po ang fluid sa baba, guys, bali ipipermis nyo na nakagrip dapat yung sa handle bago i-release ang fluid para lumabas yung fluid sa baba. Ganun po ang pag bibleed. So ganyan po ang pag-bleed, guys. Bali ulit-ulitin nyo lang siya hanggang sa wala na pong lumabas na bula doon sa fittings ng ng bleeder. So yan, guys, natapos na po natin i-bleed. Yan, bali tumigas na po itong pinaka handle grip nitong motor, guys. Yan po, bali babalik na po natin yung goma at saka yung cover at saka yung tornilyo nitong fluid cap, guys. Yung pinaka baso niya, guys. Yan. Ipitan lang po ng maigi para hindi po tumagas yung fluid. Testingin po natin, guys, yung gulong kung okay. Yan. So pumipreno siya, guys, pag ginigrip ko. O bali babalik na po natin yung pinaka flaring cover niya dito sa ibabaw. So kung paano mo nyo tinanggal nung una, ganun din po ang pagbabalik niya, guys. So ganun lang po kasimple. Ito po yung sinasabi ko yung sa inyo nasira doon sa bali may kayod po yung rod niya, guys, yung kinakabitan ng mismong brake pad. Kaya hindi po nausad na maayos yung brake pad natin, hindi siya nabalik na maayos. Yan, ganyan po nangyayari once na nagpreno ka, nag-stack up po siya. Ganun po nangyayari, guys. Tapos yung pinaka rubber boots natin may punit na rin po, kaya itong niya hindi rin nabalik na maayos tong caliper assembly, guys. Yan, punit po kasi yung pinaka boots. Isa po yan sa problema niya, guys. Nakuha kayong kalaman, pag-vlog ko na ako. Thank you for watching. Please like and subscribe to